Sa oras ng pag-ibig, Ano bang hamon? Ano bang palubok ng dito kami para sa inyo? makikilala mo kung sino ang totoo. Sige. Hindi ako pala maglaro ah. Kasabayan kita. Uy, kapit ko! Huwag ka na! Puro cellphone. Puro cellphone. Baliw ka niya. Gata ka na total. Ako nga, lobat na 31 lang yan. Sandali lang. Lagi ka nagsiselfone. Ate, cellphone ba yun o tablet? Tablet. Tablet naman eh. Hindi naman cellphone. Parehas lang yun, Kevin. Kahit anong may screen, kahit TV. Isa lang yun. Problema pa rin ang kawalan ng supply ng ating tubig at kuryente. Sa malaking bahagi ng Batanes, matapos lumalasa ang bagyo-Julian noong nakaraang linggo, nagpapatuloy naman ang pagkakilid ng relief goods sa mga apektadong residente. Nagpapatrol, Michael Benito. Ganito kataas ang pagkayo ng bagyong Julian sa Batanes noong nakaraang linggo. Sinisipol ang hangin, halos magtumbahan ang mga poste at yumayani ang mga infrastruktura. Ilang araw nang lumipas, wala pa rin makabangon ang mga ibatan sa pananalapit ng bagyo. Nasa higit-100 tayo nasira dahil sa epekto ng malakas na bagyong Julian dito sa Batanes. Katulad dito sa Barangay Sanarian, sa bayan ng Basto, kinatatayan ko, wasak-wasak, halos hindi na makilala ngayon. Tumulong pa sa Joel kung paano naitatyo ang nasirang bahay. Napilitang lumuwas ang kanyang pamilya sa Maynila habang walang makita ng Pasko. Sa karanasan ko, ito yung pinakamalakas. As in talagang madaling araw pa lang binabayan na kami ng hangin. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang halagang pinsala ng bagyo sa Batanes. Kasama na ang mga kalsada, ulay at pagpupong butani. Bumagsak at namatay ang windmill na malapit sa lighthouse. Kosa ang bubong ng Baco Airport at wala pa rin kuryente. 4 hours lang yun sa bigay ng city, kaya nagbalik pa rin ang operasyon ng paliharan. Ano pa lang yun, sa 2 na barangay, merong kuryente. Problema rin ang kawalan ng supply ng mainit na tubig. Malaki. Sobra. Mas yan ang babae ng bagyo. Kaya mas malaki ang kultura sa bagyo. Nagdala ng relief goods ang Philippine Air Force sa probinsya na nagbuwag sa Amerika. Cargo train ng Philippine Air Force nagaling sa Cadena Air Base sa Okinawa, Japan. Lalapag ang mga aeroplano sa Lawag Airport at mula doon ay dadalhin ng mas maliliit na aeroplano ng Amerika ang mga supply sa Batanes. Nagpasalamat si Defense Secretary Gilberto Quirino Jr. sa mabilis na tugon at patuloy na suporta ng Amerika sa Pilipinas sa panahon ng pangailangan. Michael Calizo, ABS-CBN News, Batanes. Ah! Ang kainahingalang tambak ng mga patay
patay na koral sa San Luis na hasa-hasa lahat ng isla. Nagkalat rin ang mga basura sa tabing dagat ng Pag-asa Island. Hinihinalang patego na nagawa ito ng China. Nagpapakol, Joke Manahan. Puting buhangin ng Lona Tubig para iso may ituring ang isla ng Pag-asa sa West Philippine Sea. Pero problema ngayon ng mga taga-isla ang basurang tangay ng mga alon sa tabing dagat ng Pag-asa. Karamihan dito, mayroong Chinese market. Sa production flat, walang bintang galing ito sa mga naglalayan ng bangko ng China. Hindi naman siguro nakapagpadala kasi nangihadaan ng bigyan natin ng bago naman ng mga business. Bakit ka na? Waray ka kanin-kanin. Ikinabahala ng isang maling hayop ito sa yamang dagat. Hindi ko rin alam kung sa'yo kasi hindi naman mabasa siya. Di mas lalong masisira yung karagatan natin kasi natatambakan yung mga natin, ilalim ng dagat, yung mga corals, ang mga dagdag na basura na dapat na-prevent, no? Hindi hinahayaan na mangyari. So yun yung dagdag siya stress sa ilalim ng dagat. Paano naman mapunta yung mga Chinese character ng mga basura dyan kung hindi galing sa mga dagat? Malaki rin anya ang epekto nito sa food security, hindi lang sa Palawan, kundi sa iba-ibang factory ng bansa. Special na pagtingin ng pagtingin at pagsusuri ng mga basurang nakapagpan sa mga dalampasigan ng bansa. Kailangan natin ma-find out. Kailangan na-test kung may mga human waste product, diba? Sa West Philippine Sea ngayon na most likely galing sa mga bato. Kasi wala namang iba ngayon, wala namang ibang halos na mga settlements sa mga isla ng West Philippine Sea except sa Pag-asa. Bukod sa mga barko ng China at pumuntat sa Pag-asa, mahalaga rin tanda ang 60 nautical miles lang mula sa isla ang pinayong artificial island at military base ng China sa Subic. Ikinadismaya ng National Maritime Council ang tulad sa basurang napapagpad sa Pag-asa Island. Unless talaga meron dyan talaga yung Chinese character, maybe part of it came from Chinese source. Pwede maging kasi ayun, international laws. Walang tugor ang Chinese embassy sa issue. Samantala, may hindi na magandang natutusan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa lagay ng dagat sa South Coast ng Shoal o ang shoal na puntahan ito ng Vietnam. Ito ay bayan sa South Case sa Asa. Posibleng merupakan yang kuat dan itu bukan China. Kasi sila lang naman ang pagsususpitsyan natin kung kunyari, kung may pagtatamag dyan, sila lang sino pa ba ang ibang nagtambak ay magtatama tayong coast natin. Mukhang napaka-distinct ng mga nagpayo na coral rally na nakakapitin na walang lumot. Kaya ang tingin ko talaga, kailangan natin na manyanan, kailangan i-monitor. Kasi pagka yung nakita ko sa Pag-asa, ilangan na yung mga satellite images, ang bilis ng paglaki, Ganito rin ang nakita sa eksplorasyon o sa donasyon noong April at Mayo. Sabi na unang Philippine Coast Guard, posibleng paghahanda ito sa posibleng reclamation activity ng China para sa artificial island at pagtatayo ng mga istruktura. Ang hasa-hasa at eskwela ay parehong malapit sa Ayuni o Second Tomas Shoal o kapwa mas malapit sa Palawan Mainland. Malapit na din ang mga ito sa artificial at pasimilitan ng China sa pangaliban o mystery. Joke Manahan, ABS-CBN. Sa piniligaw sa Maldives ng ibang pamilya matapos tumapaw ang S1 leader sa barangay Lumapag ng Dawi City, Cebu, itong Sabado. Ayon sa Subic Order, dahil ito sa malakas dala ng localized
underscore. Pansamantala ang sibilyo ng mga lumigan sa Umaman Elementary School. Sa Cebu City, ang isang individual apektado rin ng flash sa barangay Tismos. Nagabot na umano sa kanila ng dulong ang mga Binyagang bayan para sa mga fur babies sa Pasay. Nagpapatrol, Jack Batallones. Winning sa kanilang gown ang fur mommy na si Grace at kanyang alagang si Chili. Kabilang sila sa mga tumagsa para sa taunang binyagang bayan para sa mga pets. Ganun ko siya kalab, sir eh. Bale, so, kung anong damit ko, gusto ko ganun din yung damit niya. Proud fur daddy naman si Cal. Meron siyang 10 pusa at 3 asong alaga sa bahay. Para mas naman pa nga yung buhay namin pagka nag-a-adapt ka eh. Parang blessings papasok. Ang pet blessing ay bahagi ng paggunita sa feast day ni St. Francis of Assisi. Ano na magawa? Ng ika-70 taong anibersaryo ng Society Purpose. Ikinagawa ng grupo at pamamayan ang pagtulungan ng ang natatanggap nilang mga reklamo tungkol sa mga kaso ng pang-aabuso sa mga hayop, katulad ng fur diesel na nawalan ng 2 mata matapos paluin sa ulo. Masasabi namin per month, mga nagva-viral na report, siguro mga 10 per month. Tapos, sa lahat ng 10 na yon, isa lang doon ang talagang magpa-file ng affidavit. Espesyal din ang araw na ito dahil sa POS at DSWD para sa Angel Pets Program, kung saan ang POS ang magpapadala ng mga therapy dogs o doctor dogs. Sa buong mundo, may mga programa kung saan ginagamit ang mga alagang aso bilang emotional support para sa mga tao na dumadaan sa trauma, mga pasyente sa ospital. Pero this time sa atin, ang partnership natin sa POS ay dadalhin ng mga doctor dogs nila sa ating mga residential care facilities. Bukod sa pet blessing, meron ding legal desk para sa mga gusto mag-report ng mga kaso ng pang-aabuso sa mga hayop. May libreng pagkapon sa mga hayop bilang bahagi ng anti-rabies campaign. Ipinamalas din sa selebrasyon na tunay na blessing sa buhay ng fur parents ang kanilang pet.